Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan, no? Paki-share nyo po sa inyong mga friends and relatives. By simply sharing yung atin pong talakayan ay nakatutulong na ho kayo sa inyong kapwa. Marami ho sa atin sabik ho sa mga health topics, no? Kung ano po yung natututunan ninyo ay ma-share po ninyo sa kanila, no? Yung atin pong promo package, so still naka-open ho, buy 2 plus 1 pa rin po tayo, buy 2 detox, libre ho ang isang vector scan or 1 day blood cleansing, or if you buy 1 detox and 1 day blood cleansing, ang free ho natin is vector scan. Yung atin hong anti-aging protocol para ho sa mga gustong bumata, lumakas, gumanda, no, at mag-bloom. Mag-prepaid ho kayo ng 5 session, libre na ho ang pang-anim. Also, yung atin pong high-dose vitamin C, mag-prepaid ho kayo ng 5, at least 5 para makuha ho natin ang discounted amount. And alam nyo naman ho na napakaraming benefits ng high-dose vitamin C aside ho sa nakakapagpaganda, nakakapagpalakas, nakakapino ho ng skin. Ito ho ay may antimicrobial and anti-cancer property. Nabablast ho nito ang mga cancer cells microscopically by absorbing yung kinakain ho nila yung high-dose vitamin C because very similar ho ang chemical structure nito sa sugar. Sugar ho ang pagkain kasi nila, no? So hanggang ho sa sila ay pumutok at mag-blast, para hong plastic balloon na hinipan natin hanggang sa pumutok. So ganun ho ang nangyayari sa cancer cells when you give high dose vitamin C. Ginagamit na rin ho ito sa US sa mga hospitals, and yung mga nagkikimo and radiation, pwede ho kayong mag-high dose vitamin C to lessen yung mga side effects tulad ho ng pagsusuka, panghihina at paglagas ng buhok. And sa mga hindi pa naman ho nakikimo and radiation, why don't you try first doing high dose vitamin C? Wala pa hong radiation. Meron, we will educate you on the do's and don'ts of high dose vitamin C. And pati na ho ang gamat or root cause ng cancer at yung mga nakapilang microscopic cancer cell from the 1st year to the 7th year, matatanggal ho yun sa ating protocol. Yung nakikita ho nating bukol na umusli, yun ho yung nasa ika-8th year. So pag yun lamang ho ang in-address, magre-recur at magme-metastasize yun. Talagang babalik. Expected nyo na ho yun. Kaya there is no such thing as total remission. No? Pwede hong total remission kayo for the meantime, but after ilang buwan ho, magpa-positive na kayo ho uli dyan. So, here comes again the cancer cells. So, kung gusto nyo hong walang balikan ang cancer ninyo, pumunta ho kayo sa amin para yung root cause and yung microscopic cancer cell from the 1st year to the 7th year ay no? So, matanggal po, no? Okay, so ang vector scan ho, nakaka-detect ng sakit before pa ho kayo magkaroon ng symptoms and before pa ho mag-positive ang mga laboratory test ninyo. So, it catches the body before the onset of
diseases. And also, lahat po ng mikrobyo, lahat ng chemicals and allergens, so ilalabas po ng vector scan, lalo na ho doon sa mga may lahi ng cancer, no? So may agam-agam ho kayo na baka kayo ang susunod na magkaroon. Malalaman na ho natin yan ahead pagka nandoon ho at positive yung 3 root cause sa vector scan, then still we have time to remove the root cause at hindi na ho kayo mauwi sa cancer. And yung may mga lahi ho ng diabetes, ahead of time, sasabihin niya kung papunta na kayong diabetes, and also yung may mga lahi ng stroke and heart attack. So, ayan po, makikita na ho natin ahead kung barado ho ang circulation ninyo. So, may protocol din ho tayo para sa mga barado ho ang circulation. Russian technology ho ito, wala hong radiation, more than 90% po ang accuracy nito. Hindi ho subjective ang result. Mismo ho yung vector scan machine ang magbabasa. So hindi ho base sa opinion nagbabasa ng result, no? And may mga nagtatanong po if it is the same with ARDK, definitely no. Ibang-iba ho ito at malayong-malayo ho ito, no? And okay, so yung detox po, tinatanggal naman ho ang mga dumi o toxins sa ating colon, basic organs po, which is the garbage organ inside the body, liver and gallbladder, which is yan ho ang root cause. Pag marumi ho yan, root cause ng halos lahat ng sakit, kidney, germs, and chemicals. So, pagka ho congested ang liver, puno ho ng stones at napuno na ho, malalaglag ho sa apdo. So, ayan ho, yung filtering capacity ho ng atay, hindi na ho ganun kaganda. Pagka ho yan nasa loob pa ng atay, yung mga bato, we call it intrahepatic stones. At pag nalaglag na ho sa apdo, we call it gallstone. Diyan ho nag-uugat ang halos lahat ng sakit, tulad ng high blood, diabetes, high cholesterol, high triglyceride, high uric acid. Pati na ho ang cancer, yan din ho ang pinag-uugatan, no? Kaya ho, pagka hindi ho yan na-address, so habang buhay ho sa maintenance, binanggit ho nating sakit, no? But if you address the root cause by doing detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months, and yung vector scan ho twice a year, so, ayun ho, unti-unting mag-i-improve ho ang inyong mga sakit tulad ho ng high blood, diabetes, high cholesterol. Ayun ho, papunta ho kayo sa unti-unting paggaling at pagbitiw doon sa mga maintenance ninyo. Tumatanda ho kayo, papunta ho kayo sa reverse at paggiling, hindi ho yung tulad na tatanda kayo, papunta naman ho kayo sa, sa dami ng iniinom ninyong gamot. And also blood cleansing, yan po ay nakakalinis ho at nakaka-hydrate ng ating dugo. Karamihan ho sa may edad na may chronic dehydration. Kasi hindi na masyadong nauuhaw ang may edad na, kahit ho dehydrated na. Hindi na ho masyadong na-stimulate yung thirst center sa brain, nasa brain ho yan. Kaya ho kahit uhaw na ay hindi ho nakakaramdam ng uhaw, nakaka-build ng chronic dehydration. Yung daily water requirement ho sa isang araw, hindi ho nami-meet. And nalilinis ho, nawawash out ang dugo. So, pagka ho kasi marumi ang dugo with toxins, malapot ho ang circulation at mabagal ang circulation. While through blood cleansing, malilinis ho yan. Yung lahat ng mikrobyo, chemicals, allergens na dumadaloy ho sa dugo, yan ho ay malilinis. So gaganda ho ang circulation, bibilis ho ang takbo ng inyong blood. At sa loob ho ng isang oras, dapat ho nakaka-7 balik ang ating blood from head to toe. But pagka ho marumi, syempre ho mabagal, sabihin na ho natin makabalik yan ng 3 to 4 times lamang. So kulang ho ang magiging supply ng oxygen and nutrition sa atin hong mga organs. So magkakasakit ho tayo. Kasi ho ang need 7 times delivery, ang naibibigay ho natin 3 times or 7 times lamang. Throughout the time ho, maiipon ho yung deficiency na yan hanggang sa magkasakit ho tayo. Kung ano ho ang weakest organ ng tao, yun ho ang unang magkakasakit.
health prevention ho, tulad ng detox and blood cleansing, gawin na ho natin yung change oil natin sa sarili natin, no? So, para hong sa sasakyan, para hong hindi kumatok ang makina, di ho ba, change oil. But, ayan po, no? Sa ating katawan din ho, para hindi tayo magkasakit. Marami hong sakit ang nape-prevent na nito at yung mga present sickness naman ho, na-i-improve ho nito. Kasi nga ho, na-address ang root cause. Yan ho ang root cause ng halos lahat na po ng sakit. Ayan po, no? So, basta ang advisable ho, ideally every 3 months, detox and blood cleansing, and vector scan ho at least twice a year, no? Ito na ho ang best time habang open pa ho at extended ang ating mga promo package. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa dahon ng papaya. Marami ho itong health benefits na hindi ho alam ng karaniwang tao, no? Unahin ho natin ang vitamins. Sagana ho ito sa vitamin A. Siyempre ho, importante yan sa ating malusog na paningin, pagpapalago at pagpapalakas ng ating mga buto, skin, at immune system. Pagpapalakas din ho ng digestive health and ng ating hong baga. Bukod ho doon, ito rin ho ay merong vitamin C. Siyempre ho, tumutulong ito sa malusog na immune system, pagpapalakas ho ng resistensya. Siyempre ho sa production ng collagen. Hindi ho maganda ang collagen synthesis kapag wala hong vitamin C, ang collagen. Of course, maganda ho ito sa skin, sa ating teeth, at sa ating mga bones. May vitamin E din po ito. Isa rin ho itong antioxidant. Of course, ang vitamin E, may protection ho ito sa ating cells against free radicals. At may anti-aging effect ho ito. Vitamin K, ito ho ay importante sa ating blood clotting. Madali hong magpagaling ng sugat at nakalalakas din ho ito ng mga buto. So, kaya ho natin to ina-emphasize kasi marami hong tao na siyempre ho, ang alam natin kadalasan yung prutas lamang. Yung mga dahon ho, tinatapon lang natin. But hindi ho alam na meron mismong mga dahon lang ho ng mga prutas ay may mga sustansya na po tayong nakukuha doon, no? Kumbaga, hindi ho masama na ilaga at gawin hong tsaa itong mga to. Kaya nga ho nakikita ninyo, di ba, minsan ginagawang soap, minsan sinasama ho sa mga cosmetics, no? Ibig sabihin ho, may health benefit. At mineral ho, may calcium din po ito, no? So, para ho sa bones and teeth. Iron. May iron din ho ito, no? Nakailangan ho sa production ng red blood cell, which is, at siyempre ho, ang kulang ho sa iron, kadalasan ho, nag-a-anemia. So, yung mga mabababa ho ang dugo, so nakadadagdag ho ang dahon ng papaya sa pagpapataas ng red blood cell. May potassium din po ito, which is very good for the heart. Nakakababaho ito ng blood pressure at yung balanse ho ng electrolytes sa katawan, no? Magnesium, marami ho ang taong may magnesium deficiency, lalo na ho ang may mga diabetes, high blood, yung mga matataas ang cholesterol, no? Nakatutulong ho din ho ito sa nerve and muscle function ng katawan. Folate, isang klase ho itong vitamin B, so vitamin B9 ho ito, no? Para ho sa cells natin, lalo na ho sa pagbubuntis. So nakatutulong din ho ito sa red blood cell production, nakatutulong din ho ito sa pagpapalakas ng immune system at sa processes ng mga neurotransmitters. So maganda ho ang dahon ng papaya para ho pampalusog ng ating balat, dahilan ho sa mayaman nga ho siya sa vitamins such as vitamin C and E, pareho hong antioxidant, panlaban ho natin sa mapinsalang free radicals. Lahat ho tayo may free radicals kasi may free radicals kung galing sa labas,
may free radicals ho tayo. So, galing ho sa normal na metabolism ng ating katawan, no? So, kailangan ho natin dyan ng antioxidant, which is pangontra. Nakakalakas din ho ng immune system because of the vitamin C content. And nakakapagpaganda ng skin ang vitamin C. Hindi ho kayo madaling masugat, yung mga paper cut pagka ho, tama ang vitamin C content ninyo sa katawan. Nakakatulong ho ito magbaba ng blood pressure because of the potassium content. Nakakatulong dun ho ito magbaba ng blood sugar. So, tatandaan nyo ho kung ano yung mga diniscuss natin ng mga dahon na nakabababa ho ng blood sugar. So, katulad ho ng dahon ng mangga, so ang dahon ng papaya ay nakatutulong din ho magbaba ng sugar. Katulad din ho ng dahon ng avocado at dahon ng guyabano. No? Lahat ho yan may anti-sugar effect. At ito ho ay nakabababa din ng kolesterol. So, nakita ho ng mga dahon ng papaya ay may kakayahan hong makabawas ng LDL or bad cholesterol sa katawan. At nagbibigay ho ng proteksyon laban sa sakit sa puso at yung pagkakaroon ho ng atherosclerosis. Sa digestive system, tumutulong ho ito sa pagtutunaw ng pagkain sa tiyan at nakatutulong ho ito sa indigestion. At ito ho, nakatatanggal ho ito ng parasites, so dahon ng papaya, actually ho pati buto ng papaya. Buto at dahon ho ng papaya, pareho ho yang nakakapatay ng bulati or parasite. So, pasintabi ho sa mga nagmimerienda, no? Kaya ayan ho, no? So, ugaliin hong isama yan sa inyong mga iniinom na tsaa. Of course, maganda ho itong magdulot ng pangkalahatang pagpapalakas ng ating katawan, no? Nakatutulong din ho ito sa weight management. Mabilis ho ang pagtunaw ng pagkain para ho kasing feeling nyo madali kayong mabusog, kaya ho konti yung makakain ninyo pagka umiinom kayo ng dahon ng papaya. At may anti-cancer property din po ito, no? Nakakapigil ho ito sa paglaki ng mga tumor, bukol at paglala ng cancer cell. Sa mga buntis ho, hindi ho safe ang dahon ng papaya. So, sa mga buntis, hindi ho advisable na uminom ng dahon ng papaya. May abortifacient effect po siya. Hindi ho ligtas sa mga babaeng buntis. Ayan ho, ine-emphasize po natin yan. Sa blood sugar ho, epektibo ho ito. How to prepare? Pwede ho itong ihalo sa mga salad. Ihalo ho sa iba't ibang mga gulay, prutas, at dressing para ho sa isang masustansya at masarap na salad. Pwede rin ho itong ilaga para ho gawin ninyong parang tsaa. Ginisa, pwede rin hong gisahin ang dahon ng papaya. So, hindi ho natin alam yan. Kasama ho ang mga ibang sangkap tulad ng bawang, sibuyas, kamatis. At masarap din ho itong sausawan o palaman sa kanin. Smoothies. Pwede rin ho pala itong gawing smoothies. Parang gawin yung parang shake. At ayun ho, syempre tsaa. Ilagay lamang ho ang dahon sa mainit na tubig at hayaang maluto ng ilang minuto bago inumin. So, ang mga uses ho, syempre, yan ho ay karaniwang ginagamit sa ating pagluluto. Pwedeng isahog sa gulay o tinola. Pwede hong gamitin natin as gamot. So, yung mga binanggit ho nating health benefits. Siyempre ho sa kagandahan, ayan, di ho ba pampaputi? So kaya ho ginagamit ito kadalasan ginagawa hong whitening sa balat. At yun nga ho, sabi natin, pangtanggal ho ng mga parasites. At ginagawa din ho itong mga fertilizer. Pwede rin hong igamot mismo direkta sa sugat at pamamaga. At ginagamit din ho itong mga sangkap sa cosmetics. At ginagamit din ho ito sa agriculture. So, marami hong health benefits and uses ang dahon ng papaya. And we would like to emphasize, hindi ho ito safe sa buntis. May abortifacient effect po ito, so bawal ho sa buntis. And also,
Ayan, maganda ho ito sa blood sugar at ayan nga ho, kadalasang ginagamit ho ito ng mga tao sa pagpapaputi, no? So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 6199. Lanoxin po ang reseta sa akin. Para saan po ba ito? Okay. So, ang Lanoxin ho ay ginagamit pampabagal ho ng heart rate. So, kadalasan ho mga binibigyan nito yung mga may congestive heart failure or CHF. Kadalasan ho half tablet lang, but hindi ho kayo pwedeng mag-self-medicate niyan, no? Basta ho yung mga sakit sa puso, mga medication, kailangan ho ang expertise ng doktor. Ha? At pag nyo ho basta-bastang tinatanggal o idadagdag. Siyempre ho, kung mabilis yung heart rate ninyo dahil congested, tapos bigla nyong tatanggalin o edi bibilis yung heart rate ninyo, masisira ho ang puso ninyo. Hindi ho pwede yung i-assume ninyo na itutuloy ninyo lifetime or i-assume ninyo na pwede nang ihinto dahil kumbaga tapos na yung reseta ng doktor. Hindi ho ganun. Kailangan nyo hong bumalik dun sa doktor para malaman ho ninyo kung kailangan nyo pa yun. I-assess ho kasi kayo uli ng doktor po, no? So, wag ho nagsasariling desisyon kung ihuhinto or itutuloy, no? So, marami hong ganyang pasyente, sasabihin, hininto ko na kasi ubos na ho yung reseta. Ibig sabihin ho, hininto na, pero ibig sabihin ho, kailangan yung bumalik dun sa doktor. Siyempre ho, yung reseta, hindi naman ho kami pwedeng magreseta ng libu-libong tabletas. Siyempre ho, Matagal lang, 2 months. Oo, matagal na dyan. Ayaw din i-honor ng Mercury pag matagal. 2 months dami. or 3 months. Kaya siyempre, hanggang doon lang yung reseta ng doktor. Meaning, kailangan na rin ho kayong i-assess uli ng doktor. Kasi 2 to 3 months from now, you might have a different health condition na po. No? So, dami ho kasing pasyenteng ganyan. Itinuloy-tuloy yung iba. Yung iba naman ihininto, which is hindi ho dapat. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo, Head Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho siyang symptoms, no? Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yun hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Samantalahin niyo po na open pa at in-extend ho namin ang mga promo package namin. So, detox protocol, buy 2 plus 1, buy 2 detox, may libre ho kayong 1-day blood cleansing or vector scan, or if you buy 1 detox, 1-day blood cleansing, so ang libre nyo ho is vector scan. And para ho sa mga gustong bumata, lumakas at gumanda yung atin hong anti-aging protocol, 5 plus 1. If you buy 5 session, libre ho ang pang-anim. And yung high-dose vitamin C ho, still open and discounted po. Alam nyo naman hong napakaraming benefit niyaan. Siyan ho ay nakakapagpalakas, nakakapagpaganda, nakakapino ho yan ng skin. No? So you look younger also. Ginagamit na ho yan sa US, sa mga hospitals, wala hong expiration kung kailan nyo yan gustong gamitin. Transferable ho yan. So meaning, pwede ho ninyong ipang regalo. And yung atin hong anti-aging and whitening soap, look for IV anti-aging and whitening soap. Available ho yan sa Shopee. The very effective ho yan na pangbanat ng skin at pampaputi ho ng ating skin. Gawin nyo na ho yung pang regalo. Sa simpleng sabon man lamang ho, something special man lang ho para sa ating skin. Do not use harsh
antibactericidal soap at magdadry ho ang inyong skin. So, habang may stock pa po kami, IV anti-aging and whitening soap, and yung mga hindi ho marunong mag-order sa Shopee, please send us your name, address, and cellphone number. Kami ho mag-o-order sa Shopee para sa inyo. Kaya lang ho, make sure, please, na yung magpapa-order ho sa Shopee, i-receive nyo ho yung parcel. May ilang pangyayari na ho na nagpa-order sa Shopee, pagdating ho sa bahay, hindi naman ho tinanggap ang parcel. Wag naman po ganon. So, we are doing this goodwill para po sa inyo. So, paki-receive lang po. Kung hindi pa ho decided mag-order, then wag munang magpa-order. But makiagaw lang ho dahil madalas kaming nauubusan ng stock. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IV. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyong katotohanan. Salamat po. Abangang muli